Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang The Bluff. Nagsimula ang kwento sa gitna ng isang marahas na bagyo habang umaatake ang mga pirata. Maririnig ang mga putok ng baril habang sinakyan ng mga pirata ang isang barkong pangkalakalan. Agad namang iniutos ni Captain Boden sa kanyang mga tauhan na sunugin ang rekord ng barko. Iginiit niya na sila ay mga simpleng mangingisda lamang, ngunit walang awa pa ring pinaslang ng mga pirata ang mga tripulante at itinapon ang kanilang mga katawan sa dagat. Matapos ang pagpatay, dumating naman ang kinakatakutang pinuno na nagngangalang Captain Connor. Tinanong niya si Boden tungkol sa mga ninakaw na piraso ng ginto at pinilit na malaman ni Connor kung sino ang nagbigay kay Boden ng markadong barya. Nang sabihin ng quartermaster na si Lee na ang barko ay nagmula sa Cayman Brac, iniutos ni Captain Connor sa kanyang mga tauhan na simulan ang paglalayag patungo sa lugar na iyon. Sa ibang eksena, isang binata na nagngangalang Weston ang palihim na pumasok sa isang silid at hinikayat ang isang babae na nagngangalang Elizabeth na tumakas kasama niya. Nagkaroon sila ng isang nakaw na sandali hanggang sa makarinig sila na mayroong paparating. Mabilis namang nagtago si Weston at ilang sandali pa dumating ang hipag ni Elizabeth na si Ercel at natuklasan na nasusunog na ang niluluto nitong minatamis na nyog. Pumasok siya sa kabilang silid at tinulungan ang kanyang anak na si Isaac na isuot ang brace sa kanyang mga paa. Pinatatag ni Ercel ang loob nito na kahit 2 buwan na ang lumipas ay wala pa ring balita tungkol sa kanyang ama. Samantala, sa kabilang kwarto, nagplano ang 2 magkasintahan na magkita sa isang tagong lugar. Ilang sandali pa, binuksan ni Elizabeth ang pinto at doon pumasok si Ercel at pinagalitan siya dahil sa pagpapabaya nito sa kanyang mga tungkulin. Ipinahayag naman ni Elizabeth ang kanyang matinding pagnanais na makaalis na sa kanilang maliit na isla. Hindi naging maganda ang kanilang pag-uusap at nagbitiw si Ercel ng isang malupit na pahayag tungkol sa nobyo ni Elizabeth. Samantala, sa isang tahimik na gabi, nagdarasal ang batang si Isaac para sa kaligtasan ng pagbabalik ng kanyang ama. Napansin naman ni Ercel ang kanyang pag-aalala kaya't sinubukan niya itong aliwin. Dito ay ipinakita niya ang isang nakatagong regalo na iniwan ng kanyang ama. Pagbukas nito ay makikita ang isang punyal. Bagamat nasasabik siyang paglaruan ang bagay na iyon, ay mahigpit naman siyang binalaan ni Ercel na hindi iyon laruan. Kinabukasan, ang kakaibang mga ingay sa labas ay gumambala sa payapang katahimikan. Agad na pinuntahan ni Ercel ang silid ni Elizabeth, ngunit natagpuan niya itong wala ng tao. Nang may narinig siya ng mga pabulong na tinig sa labas, napagtanto niya na mayroong paparating na panganib. Mabilis niyang ginising si Isaac at sinabihan ito na kumilos agad. Sa kanya ito ginabayan patungo sa isang lihim na taguan sa ilalim ng mga sahig. Habang tinutuya siya ng isang piratang nagngangalang Chen mula sa harapang balkonahe, tiniyak ni Ercel na ligtas na nakatago ang kanyang anak bago niya hinarap ang mga pirata. Nakiusap siya mula sa likod ng pinto na sila ay isang mapayapang pamilya lamang, ngunit hindi pinansin ng mga lalaki ang kanyang mga daing at marahas na pinasok ang bahay. Isang piratang nagngangalang Lupe ang sumugod sa kanya, ngunit nakaganti si Ercel at nasaktan niya ito. Dahilan upang pagtawanan ng iba ang kanilang kasamahan dahil natalo ito ng isang babae lamang. Inutusan ni Chen ang kanyang mga tauhan na i-check ang silid habang patuloy na nakikipaglaban si Ercel. Ang leader ng grupo na si Scout ay nagtanong kung saan nakatago ang pera ng pamilya. Itinuro naman ni Ercel ang isang taguan sa likod na naka-frame na larawan. Ngunit nagalit si Scout ng mga barya lamang ang kanyang nakita roon. Hinalughog ng mga pirata ang buong bahay at winasak ang mga gamit sa paghahanap ng ginto, habang buong tapang na lumalaban si Ercel at nagawa pang masugatan si Lupe sa mata. Nagbago ang ihip ng hangin nang may matagpo ang kakaibang bagay si Scout. Itinaas niya ang isang misteryosong artifact at hiniling na malaman kung nasaan pa ang iba pa nito. Nang magkunwaring walang alam si Ercel, iniutos ng kanyang mga tauhan na saktan ito.
Samantala, abala ang bayan sa pang-araw-araw na gawain at masayang binati ng isang lokal na nagngangalang Custode si Pastor Bradley sa kalsada. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang lalaking bago sa kanyang paningin. Pinuntahan niya ito upang batiin at usisain. Nagsimula ang komprontasyon nang tanungin ni Custode ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa kanyang harapan. Tumugon naman si Captain Connor sa pamamagitan ng isang nakakakilabot na talinhaga tungkol sa mga bagyong sumisira sa paraiso. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang mapagpakumbabang kapatid ng dagat na handang magbigay ng kanlungan, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay higit na mapanganib. Sa mga sandaling iyon, makikitang sabay-sabay na itinutulak ng mga pirata ang kanilang mga sagwan patungo sa dalampasigan at kumalat naman ang takot sa mga mamamayan. Ang tagapamahala ng daungan ay nagbabala sa mga naguguluhang mga tao at agad na pinapasok ng mga lokal ang mga babae at bata sa loob ng simbahan upang iligtas sa mga ito. Samantala, sa lugar ng kanilang tagpuan, napasigaw ng malakas si Elizabeth nang makita ang wala ng buhay na si Weston. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding panganib. Balik sa dalampasigan, nakilala ni Custode si Captain Connor bilang isang malupit na pirata. Ipinahayag nito na naparoon siya upang singilin ang isang utang na may kinalaman kay Mrs. Boden. Nang tumanggi ang opisyal na ibigay ang detalye ng babae, nagkunwaring nanghihinayang si Connor bago niya sinenyasan ang kanyang mga tauhan na pahirapan ito. Prepare the muna! Naghanda naman ang mga lokal ng isang mabigat na sandata na tinatawag na bulldog. Gayunpaman, binaliwala ni Connor ang pakiusap ni Custode na itigil ang paglapit ng kanilang mga bangka. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na paputukan ng mga lokal na tumama naman sa isang lalaki at yumanig sa katahimikan ng isla. Samantala, sa loob ng bahay, pinaligiran ng mga pirata si Ercel habang pinagtatawanan ito. Desperado naman niyang tinanong kung buhay pa ang kanyang asawa, ngunit hindi pinansin ng mga ito ang kanyang pakiusap at ibinidin siya gamit ang isang lubid. Ngunit nang masilayan niya ang kanyang anak na si Isaac na nagtatago sa ilalim, lalo itong nagpasiklab ng kanyang galit. Biglang nagpakawala si Ercel ng isang counter-attack na ikinagulat ng mga pirata at nakipaglaban siya ng harapan at walang takot upang maprotektahan ang kanyang anak. Napabagsak ni Ercel ang piratang si Lupe sa pamamagitan ng mababangis na suntok at sipa habang nahihirapan naman si Chen na pigilan siya. Habang umiinit ang sagupaan, sumisigaw si Chen ng mga utos sa wikang Chikawa. Ngunit lumalaban si Ercel na parang isang ina na itinulak sa sukdulan. Sa labas, patuloy ang labanan. Inutusan ng pinuno ng mga lokal ang kanyang mga tauhan na sindihan ang kanyon na tinatawag na bulldog at nakipagpalitan sila ng putok laban sa mga pirata. Ngunit hindi nila magawang sindihan ang kanyon dahil ang lahat ng sumusubok na sindihan ito ay namamatay. Samantala, umabot sa madugong labanan ang komprontasyon ng manaig si Ercel laban sa natitirang pirata. Sa tindi ng kanyang galit, pinagsusuntok niya ang isang pirata hanggang sa mamatay gamit ang isang shell. Sa ibang eksena sa dalampasigan, patuloy ang naging labanan at isa-isang pinabagsak ni Connor ang mga lokal na nagtatangkang lumaban. Nang tangkain ni Custode na paputokin ang kanyon ay mabilis siyang napigilan. Lumapit sa kanya si Captain Connor at hiniling na malaman kung nasaan sa isla ang kanilang distress signal habang ang ilan sa mga lokal ay nagtatago sa loob ng simbahan. Dahil sa takot, ibinunyag ni Custode na ang signal ay nasa tuktok ng bangin. Matapos malaman ang impormasyon, malupit na hinatulan ni Connor ang lalaki ng kamatayan at isang biglaang putok ng kanyon ang pumatay sa kanya sa harap ng nanginginig ng mga tao. Samantala, nakatanggap si Lee ng balita na napasuko na ng mga tauhan nito si Ercel. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa loob ng bahay ay nagpapagaling na ito at pinapakalma ang kanyang takot na anak. Inutusan niya si Isaac na mag-impake ng mga pagkain para sa agarang pagtakas. Gayunpaman, nabigla siya nang biglang dumating si Pastor Bradley. Binalaan siya nito tungkol sa mga armadong lalaki na dumating sa bayan at nag-aalala na sinabi na ang leader ng pirata ay isang tao mula sa lihim na nakaraan ni Ercel. Nang tawagin siya ng pastor na kapitan at nagmakawa na humingi ng tulong, itinanggi niya ang titulong iyon.
Gayunpaman, agad siyang kumilos nang maalala si Elizabeth. Sinabihan din niya si Pastor Bradley na mauna nang magtungo sa mga bakawan kasama ang kanyang anak. Matapos niyang bigyan ng armas ang pastor ay tahimik siyang umalis upang hanapin ang kanyang hipag. Maingat siyang naglakbay sa masukal na damuhan upang makaiwas sa mga nagrorondang pirata hanggang sa matagpuan niya si Elizabeth na nagtatago sa ilalim ng mga damo. Nang makita siya nito, umiiyak na yumakap ito sa kanya at ibinalita ang pagpaslang kay Custode at ang pagkamatay ni Weston. Pagkatapos, sinama ni Ercel si Elizabeth patungo sa mga bakawan. Samantala, wala nang naabutan ang grupo ng mga pirata sa bahay. Binalaan naman ni Lee ang kanyang mga tauhan na huwag maliitin si Ercel at inutusan na barilin ang sino mang makikitang kasama nito. Sa ibang eksena, sa kailaliman ng kagubatan, naghihintay si Pastor Bradley sa tabi ng isang punong may marka. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga kaluskos mula sa di kalayuan. Naghanda si Pastor Bradley, gayunpaman sa kabutihang palad, dumating na sila Ercel. Mabilis silang kumilos upang hindi masundan ng mga pirata. Nang makarinig si Ercel ng mga itak na pumuputol ng puno mula sa malapit, agad niyang inihanda ang kanyang sandata. Napigil ang kanilang mga paghinga habang papalapit ang mga pirata. Ilang sandali pa, narating nila ang isang makitid na sapa na kinakatakutan ng pastor. Maingat nilang binuhat si Isaac patawid sa tubig habang pilit namang hinihila ni Elizabeth ang bangka sa maputik na bahagi. Nakita ni Ercel ang isang buhaya na lumiligid sa paligid at iniutos na ituon ang kanilang mga mata sa harapan. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga yabag na paparating at nagpasya ang pastor na magpaiwan at sumuko upang mabigyan ng pagkakataon na makatakas sila Ercel. Di nagtagal, dumating si Captain Connor at nakilala niya ito bilang si Blackheart Bradley. Mariin niyang tinanong kung nasaan sina Ercel. Nang tumanggi si Bradley na magsalita, walang pag-aatubili, pinaril niya si Connor sa tiyan. Sa di kalayuan, makikita na nakasilip si Ercel habang pinagmamasdan ang kanilang mga kilos. Ilang sandali pa, nakita siya na nagtatago sa puno kaya hinabol siya ng mga pirata at tumawid sa delikadong ilog. Maya-maya ay nagsigawan ang mga lalaki na nasa tubig at sa gitna ng kanilang pagkataranta, mabilis namang nakatakas si Ercel papasok sa masukal na kagubatan. Nilabanan niya ang isa sa mga pirata na sumusunod sa kanya at marahas niya itong pinatay upang masiguro ang pagtakas ng kanyang pamilya. Nang mapatay niya ang huling kalaban, sumigaw si Connor. Isinigaw nito sa hangin ang alias ni Ercel na Bloody Mary noong siya ay pirata pa. Pagkatapos, sarkastiko nitong tinanong kung alam ba ng kanyang anak ang katotohanan tungkol sa kanya. Sinabi nito na sumuko na siya upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, nag-alok ito ng kasunduan kapalit ng buhay ni Captain Boden na kanyang asawa. Inutusan niya ito na magkita sila at dalhin ang mga ninakaw niyang ginto sa kubo. Sumigaw naman si Ercel ng isang malakas na ay bilang pagsang-ayon sa kondisyon. Sa kanya dinala ang kanyang naguguluhang pamilya patungo sa isang ligtas na lugar. Ilang sandali pa, narating nila ang isang lihim na pasukan na napapaligiran ng malalaking baging kung saan namangha naman si Elizabeth nang makita ang isang tila nakatagong sasakyang pandagat. Pinangunahan ni Ercel ang pagpasok sa mas malalim na bahagi pa ng lihim na kuweba. Tinanong naman ni Elizabeth kung paano nagkaroon ng ganoong sekretong hideout sa lugar. Ipinaliwanag ni Ercel ang kanyang mga ginawa sa mga nakalipas na panahon at sinabi na ang kanilang kalaban ay walang awa. Napilitan din siya na aminin kay Elizabeth ang madilim na nakaraan na matagal na niyang tinatago. Ito ay kinailangan niyang maging ibang tao upang mabuhay. Inamin din niya na alam ng kanyang asawa ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Samantala, sa ibang lugar, nagrereklamo ang mga pirata sa hirap ng kanilang misyon. Ikinuwento naman ni Lee kung paano minsang sinaksak ni Ercel si Connor at pagkatapos ay biglang naglaho. Ilang sandali pa, dumating ang kanilang bihag na si Captain Boden at nag-alala nang makita ang mga dugo na nagkalat sa kanilang hagdanan. Samantala, sa loob ng kuweba, nakita ni Elizabeth at Isaac ang nakabaong ginto.
Sinabi ni Ercel na itinago iyon ng kanyang asawa sa kabila ng panganib. Ipinaliwanag din niya na ang nakaw na yaman na iyon ang maaaring magsilbing kanilang kaligtasan. Balik sa mga pirata, kinwestiyon ni Lee si Connor tungkol sa kanilang misyon, ngunit iginiit nito na ang ginto ay paraan lamang tungo sa kalayaan. Samantala, makikita na handa na si Ercel sa pakikipaglaban, ngunit bago umalis, maingat na inutusan niya si Elizabeth na ihanda ang layag ng barko at binalaan ng dalawa na huwag gagalawin ang kanyang mga gamit. Sa ibang eksena, pinaalis ni Connor ang kanyang agresibong tauhang si Scout. Ilang sandali pa, sarkastikong nagtanong si Boden kung ilan sa mga tauhan niya ang napatay na ni Ercel. Kinwento naman ni Connor kung paano nito walang awang pinaslang ang tatlo niyang mandaragat at ipinahayag din na minsan silang naging magkasintaan ni Ercel, ngunit mariing tumanggi si Boden na paniwalaan ng baluktot na paratang na iyon. Sa loob ng kuweba, sinuway ni Elizabeth ang babala at natuklasan ang isang record ng barko na naglalaman ng detalye ng mga pandaigdigang pamimirata ni Ercel. Samantala, ng mga sandaling iyon, nakapasok na sa loob ng bakuran ng bahay si Ercel. Tahimik na pinatay ni Ercel ang isa sa mga gwardya gamit ang kanyang patalim. Saka mabilis na binali ang leeg ng isa pang pirata sa dilim. Naramdaman naman ni Lee ang parating na panganib, kaya agad silang naghanda. Habang nagsisenyasan ang mga tauhan sa pamamagitan ng sipol, narinig ng mga naguguluhang lalaki ang mga yabag sa itaas. At sa wakas, pagpasok niya sa isang silid, nakita niya si Captain Boden at mahigpit na niyakap. Tiniyak niya rito na ligtas na nakatago ang mga bata. Samantala, iniutos ni Lee sa kanyang mga tauhan na halugugin ang bawat damuhan. Balik kina Ercel, sinabi ni Boden na si Connor lamang ang may hawak na nag-iisang susi at nang mapagtanto nila na halos imposible ang pagtakas, na pagpasyahan nila na ituloy na ang palitan. Sinabi din nito na pinatawad niya na si Ercel sa kanyang nakaraan at ipinahayag ang kanyang walang hanggang pag-ibig dito. Ilang sandali pa, lumabas si Ercel, ngunit sinabi niya na babalikan siya. Lumabas si Ercel upang harapin ang dati niyang kasamahan na si Ginoong Lee. Pagkatapos ay lumabas din si Connor at ipinaalala ang dati niyang kalagayan at kung paano niya ito inahon mula sa pagkaalipin, at iginiit na alam niya ang bawat detalye ng dati nitong pagkakakilanlan. Pagkatapos ay inalabas nila si Captain Boden upang gawing pananggal laban kay Ercel. Iginiit ni Ercel na kinuha lamang niya ang nararapat na para sa kanya, ngunit isinalaysay ni Connor kung paano niya ito inangat mula sa wala. Dahil dito, nagpa siya ang kapitan na parusahan siya sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ni Captain Boden. Sa sandaling iyon, malalakas na pagsabog naman ang yumanig sa lugar at nabalot ng kaguluhan ang magkabilang panig. Nakita ni Ercel ang panganib nang tutukan ni Connor ng patalim ang kanyang asawa. Nagmakaawa naman siya at inalay ang kanyang sariling buhay kapalit ng kaligtasan ni Boden. Ngunit walang awang sinaksak ni Connor ang walang kalaban-laban na si Boden upang turuan siya ng leksyon. Napasigaw naman si Ercel sa matinding sakit habang unti-unting nawawalan ng buhay ang kanyang minamahal, at pabulong nitong sinabi na lagi itong naroon sa kanyang tabi. Hindi naman siya hinayaang magluksa ni Connor, kaya sa matinding galit ay inatake niya ito at sumigaw ng malakas. Tinatanong kung bakit hindi na lamang nito kinuha ang mga ginto. Ibinunyag naman ni Connor na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pabuya para sa kanyang ulo. Ilang sandali pa, isang biglaang pagsabog ang naging dahilan upang magsiatras ang mga pirata. Ginamit naman ni Ercel ang kaguluhan upang makatakas. Samantala, galit na hinarap ng quartermaster si Connor dahil nasira ang kanilang misyon para sa ginto. Pagkatapos, tumanggi na itong magsayang pa ng buhay ng kanyang mga tauhan para sa personal na paghihiganti ni Connor. Sinubukan naman tanggalin ni Connor ang kanyang mga alalahanin at sinabing hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Kalmadong nagtanong si Connor kung ang pagsuway na iyon ay isang paghihimagsik. Nang hindi ito kumibo, binaril ni Connor si Lee sa dibdib na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pagkatapos, ipinahayag ni Connor ang isang kautusan na nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kanilang naging kasalanan sa batas sa sino mang makakahuli kay Bloody Mary. Sabay-sabay na sumigaw ang mga pirata at determinadong mahuli si Ercel. Samantala,
nakarating si Ercel sa lihim na taguan at sa mga oras na iyon, ginagamot ni Elizabeth ang kanyang mga sugat. Binalot ng kalungkutan ang paligid nang aminin ni Ercel na patay na si Boden. Your father is gone. Sa ibang eksena, naghahanda na ang mga pirata para sa mapanganib na pagsalakay. Alam naman ni Ercel na papalapit na ang kanilang mga kaaway. Ilang sandali pa, tinanong ni Elizabeth kung totoo ang kakilakilabot na impormasyon tungkol sa kanya. Aminado naman si Ercel sa kanyang madilim na nakaraan at hindi niya ito itinatago. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na kailangan nilang manatili sa kuweba hanggang sa sumikat ng araw at tumanggi siyang tumakas dahil alam niya na hahanapin sila ni Connor saan man sila magpunta. Maring iniutos niya sa dalawa na sundin ang kanyang bawat utos at tinuruan niya ang mga ito kung paano iligaw at patayin ng mga kaaway. Habang patungo ang mga pirata sa hideout, nakita nila ang mga bakas ng dugo sa loob ng mga tunnel. Iniutos naman ni Connor sa kanyang mga tauhan na dalhin si Ercel sa kanya, patay man o buhay. Samantala, inutusan ni Ercel si Isaac na ayusin ang bangka na kanilang gagamitin sa kanilang pagtakas. Pinalakas niya ang loob nito sa pamamagitan ng pagsabi na ang dagat ay nasa kanyang dugo. Sa mga sandaling iyon, isang espiya ang naggabay sa mga pirata patungo sa madidilim na lagusan. Ilang sandali pa, hindi nila namalayan na na-trigger nila ang isa sa mga bitag sa lugar. Sa mga oras na iyon, nakatago sa dilim si Ercel at naghihintay ng tamang pagkakataon. Nagsimula ang kaguluhan nang umulan ng mga bala sa mga pirata at nagpasabog ng maliliit na bomba malapit sa kanilang mga paa na nagdulot ng takot. Nagpalitan ng putok sa dilim habang nagtatago naman ang mga pirata hanggang sa isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kuweba na naging dahilan upang umatras ang mga lalaki pabalik. Nagpatuloy ang laban at hinamon ni Ercel ang kanyang mga kalaban na lumapit. Tahimik niyang inutusan ang mga bata para magtago. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Scout. Sarkastiko itong tumatawa habang umaatake, kaya sumigaw si Elizabeth kay Isaac na tumakas na agad. Samantala, na-corner ni Scout si Elizabeth, ngunit napatay siya nito bago pa magawa ang masama nitong balak. Nang mga sandaling iyon, matagumpay namang nailabas ni Isaac ang bangka patungo sa dagat. Sa gitna ng dilim at kalituhan, nagpaputok ng walang patumangga ang mga natitirang pirata hanggang sa matanaw ni Captain Connor si Ercel at isinigaw ang pangalan nito. Tumawa siya sa gitna ng pagkawasak at hinamon niya ito na tapusin na ang alitan bilang isang tunay na pirata. Sa labas, napansin ng mga bata na nagtagumpay ang kanilang plano sa pagtakas, ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat dahil sa mga oras na iyon nasa tuktok ng bundok si Ercel upang tapusin ang kanyang huling laban. Sa itaas ng bundok, nagkaroon sila ng marahas na sagupaan ni Connor. Bawat hampas ay may kasamang sakit at panghihina. Nanatili naman na dominante ang babae sa laban habang iniinda ang mga sugat nito na natamo. Sa sandaling iyon, sumisigaw naman si Connor sa matinding sakit habang tinatanggap nito ang mga pag-atake ni Ercel. Sinabi niya na sumuko na si Connor, ngunit matigas ang ulo nito at patuloy pa ring lumaban. At sa kanyang huling pag-atake, nagbigay si Ercel ng isang matinding saksak sa pagitan ng tadyang nito. Makikita na parehong pagod at nahihirapan na ang dalawa, ngunit sa huli ay tuluyang bumagsak si Connor at sa huling hininga nito ay binubulong. At sa huling hininga nito ay maririnig na binubulong niya ang pangalan ni Ercel bago tuluyang mamatay. Agad na lumapit si Elizabeth upang tulungang tumayo si Ercel at mariing pinasalamatan siya ni Ercel bilang tunay na kapatid. Sa pagtatapos ng pelikula, sinabi ni Ercel ang kanyang tunay na pangalan kay Elizabeth. Ito ay walang iba kundi Mariam. Makikita naman si Isaac na nakasakay sa bangka at nagulat siya nang makita nito ang mga ginto sa isang lihim na parte ng bangka. Lumalabas na naisalban ni Ercel ang mga kayamanan hanggang sa huling sandali. Ang moral lesson ng kwentong ito, kung si Ercel ay may mga tinangay na ginto, di naman magpapadaig ang mga buhayang politiko sa Pilipinas dahil diniliber daw ang kanilang pera ng nakamaleta. Aray ko!
Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.